Pinakita ng Hyundai Heavy Industries sa ginanap na Asian Defense and Security 2024, ang 129 meters HDF-3500 frigate design, na kanilang ino-offer sa Philippine Navy, sa Phase 2 Frigate Acquisition Program nito, na bahagi ng RE-Horizon 3 Priority List. Ang frigate design na ito, ay reduced version ng frigate design na kanilang ino-offer sa Saudi Navy, na HDF-3800. Halos pareho lang sa Malvar class ang mga armaments nito, na may 16 cells vertical launch air defense system, na most probably ay Mica VLS ng France, at close-in weapon system, na Aselsan Gokdenas, dalawang quadrupole launcher na anti-ship missile system, na most probably, ay ang Lignex 1 Sistar 700K, at ang dalawang tripole torpedo tube launcher, towed array sonar para sa mas effective na anti-submarine warfare, at syempre, ang 76mm Auto Milara bilang main gun. Ang pagkakaiba nito sa Malvar class, ay mas malaki ito na nasa 3,500 tons, ito ay nangangahulugan, na may mga mas malawak na space ito, para sa future upgrade sa mga equipments and armaments, at maaaring mas matagal ang endurance nito, kesa mga Malvar class, ito ang maaaring dahilan, kung bakit mas ni-require ng Philippine Navy ngayon, ng mas mabigat o mas malaking barko kesa Malvar class, kahit na pareho lang ang armaments and sensors nito. Ayon sa Hyundai Heavy Industries, ito ay hindi pa pinal na disenyo, dahil ibabase nila ito sa kung ano ang requirements ng Philippine Navy, ngunit sigurado silang hindi magkakalayo ang pinakitang scaled model na ito, sa magiging final design ng barko. Ang scaled model na kanilang pinakita, ay base lamang sa draft technical specification, na binigay ng Philippine Navy sa kanila. Ang draft technical specification na ito, ay binigay din ng Philippine Navy, sa marami pang mga warship suppliers sa buong mundo. Tulad ng mga naunang mga acquisition, ng mga warship ng Philippine Navy, ay palaging 2 piraso, ang kanilang binibili, at may mga nauna ng pag-aamin, ang ilang opisyal ng Navy, na 2 larger frigates, ang susunod na bibilhin nila, kaya safe na isipin, na 2 frigates din ito. Ngunit may medyo nakakalungkot na balita tungkol dito, dahil ang budget na para sa pagbili ng mga frigates na ito, ay kukunin pala mula sa 25 billion pesos on program fund, ng AFP Modernization Program sa 2025. Ito ay nangangahulugan, na mauumpisahan lamang ang acquisition ng mga frigates na ito, kung mangyaring may sobrang pera, ang gobyerno na maibigay para dito. Sa madaling salita, hindi pa ito sigurado, ganun pa man. Nangangako itong sina Senador J.V. Ejercito, at Ronald Bato de la Rosa, na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, at ipaglaban umano nila, na ang nakasaad na on-program fund, sa AFP Modernization Program ngayong 2025, ay sisikapin nilang maging program fund na, nangangahulugang isasama na ito sa siguradong pupunduhan ng gobyerno. Hindi umano tama, na tinapyasan na nga ng Malik, ang 254 billion pesos, na hininging budget ng Department of National Defense, para lamang sa AFP Modernization Program ngayong 2025, at ginawa na lang itong 75 billion pesos, na 50 billion pesos lang dito ang sigurado, dahil pambayad sa mga nauna ng mga proyekto, at ang 25 billion pesos, ay ginawa pang on-program fund, na ibig sabihin ibibigay lamang kung may sobra na pera ang gobyerno. Kung magtagumpay ang mga senador sa pakipaglaban para sa on-program fund na ito, ay nangangahulugang magkakaroon na ito ng siguradong pondo, na sa madaling salita, ay magiging sigurado na ang proyekto. Nangako din ang 2 senador na ito, na subukan nilang maghanap ng pera, para mapataas pa kahit papaano, ang allocation para sa AFP Modernization Program, para kung may iba pang mga proyekto ang Philippine Navy, na nais nitong umpisahan, ay mangyayari din sa susunod na taon. Medyo hindi yata agree ang mga senador na ito, dahil sa mga pahayag ng Pangulo, na ipagtanggol umano niya ang soberanya ng bansa, na kahit 1 pulgada ay walang mawawala, ngunit hindi naman umano ginawang priority, ang pagpapalakas ng hukbong sandatahan. Ang medyo good news tungkol sa balitang ito. Dahil malaki ang chance na magtagumpay itong mga senador na ito, dahil nung nakaraang taon, ay matagumpay din nilang nataasan kahit papano ng hanggang 6 billion pesos ang budget ng Department of National Defense, at halos lahat ng senador,
ay nagkakaisa sa pag-increase na iyon, kaya hindi rin impossibly, na mangyayari din ito ngayong taon. Ating aabangan sa mga deliberasyon ng Senado, sa National Expenditure Program, na kanilang busisihin matapos itong pumasa sa Kongreso, kung talagang may paglaban nina Senador J.B. Ejercito, at Senador Bato de la Rosa, at kung tutulong din ba ang ibang senador, at kung tuluyan na ngang madagdagan kahit papaano, ang budget para sa AFP Modernization Program para sa susunod na taon. Hindi rin natin maintindihan, bakit hanggang ngayon, ay kapiranggot palagi ang binibigay ng gobyerno, para sa AFP Modernization, gayong umaabot na sa trilyong peso, ang budget para sa ayuda.